iwasang mapahamak sa low carb. Gusto nating magawa ninyo ito ng tama. Marami tayong naririnig na negative press patungkol sa low carb natin. Paano natin ito gagawin ng tama? Magandang i-anticipate po, magandang pangunahan na. So unang kapahamakan, yung hindi mo alam kung anong kakainin mo. Akala mo ang low carb ay tatanggalin mo lang yung kanin, hindi mo iniintindi yung mga pagkain na dapat mong kainin. Ang pinakasolusyon dyan ay paki-download po yung food guide natin dito sa levelupwithdriris.com. Hanapin ninyo yung free food guide para magawa natin na maayos yung lifestyle na ito. Doon tayo sa go section, pipili ng ating kakainin. So yun yung unang kapahamakan. Ikalawa, hindi mo iniintindi na dapat sa low carb. Hindi lang yan basta may kakainin ka, may kinoconsider ka dyan ng mga napakahalagang macronutrients na hindi kayang gawin ng katawan mo. So dalawa, protina at fat. So protina, meron tayong calculation. Ang calculation natin dyan, 1.2 to 1.7 grams per kilogram body weight. Isa ito sa mga pinaka-common na pagkakamali ng mga naglo-low carb ay yung hindi alam na dapat pala may protina. Ano nangyari sa kanila? Ayun na. Sobra-sobrang nawala ng muscle wasting dahil hindi sapat yung proteinang kinakain. Kulang din sa fat. Pati muscles ay biglang kinuhanan na ng katawan ninyo ng energy na hindi naman dapat dyan kumukuha. Dapat sa taba lamang yan kinukuha, pero hindi. Alamin po natin yung ating protein requirement, 1.2 to 1.7 grams per kilogram body weight per day. Kunyari kayo ay 50 kilograms, ano yung inyong timbang, times natin doon sa middle value, which is 1.5, nasa gitna yan ng 1.2 to 1.7, ayan na, 75 grams na ng protina sa isang araw. Pipili kayo dyan, kahit alin dyan, pwedeng itlog, pwedeng isda, shrimps, nandyan yung grams. Saan po yan, Doc, matatagpuan? Sa main page, nasa photos, nandun din yan sa group. Kailangan ninyong araw-araw kainin yung inyong protina. Pag hindi po natin yan ginawa, tayo ay magmamuscle wasting. Susunod na pagkakamali po, hindi ninyo inaalam yung mga potential na side effects katulad ng keto flu, ng mga pagkahilo. Meron din tayong video sa YouTube niyan, yung nahihilo, sumasakit ang ulo, nagpa-palpitation, nanghihina, nagkakapulikat. Lahat yan may iiwasan. Meron tayong electrolyte solution na kailangang alam. So, 1 litro ng tubig, 1 teaspoon ng cream of tartar, 1 teaspoon ng Himalayan salt, pwede rin ang rock salt. Cream of tartar kung wala, edi hanap lang po ng potassium, magnesium, over the counter yung mga yan. Bakit ito mahalaga, Doc? Dahil ito po ay parte ng adjustment. Kaya kayo masyadong naglo-lose ng weight sa pinakasimulang part nito ay dahil doon sa paglabas ng tubig. So water losses yan. Yung water loss na yan, sasama si sodium, potassium, magnesium, babagsak yan sa katawan ninyo. Ang daming side effects kung hindi nyo alam paano gawin ito. So pakigawa po ng tama, alamin itong electrolyte solution, napakadali lang tandaan. So, dapat po yan ay best friend nyo yan dyan sa panimulang bahagi ng paglo-low carb dahil parte yan ng adaptation, keto adaptation habang kayo ay nagta-transition from sugar burning to fat burning. Ito yung stage na napakaraming side effects. Kung kayo rin ay madadapa, syempre makikick out kayo of ketosis, then pag nag-clean low carb ulit kayo, may experience nyo yan. So yan ulit ang best friend ninyo, yung inyo pong electrolyte solution.